Ang umaagos na tubig ay mabilis na kinakain ang mga bato. Ilang minuto lang ang lumipas, sumabog pababa ang buong dami ng tubig sa 200 at 44 metrong bagsak at tinangay ng tubig ang pamilya ng superbisor. Noong 1950-S, dahil sa tumataas na pangangailangan ng kuryente sa Missouri, naghahanap ang Union Electric ng mas epesyenteng paraan para tugunan ito. Ang taas ng lupa sa Missouri ay mula 250 metro hanggang 500 at 40 metro sa tuktok ng bundok ng Tomsock sa St. Louis. Naniniwala ang Union Electric na hydroelectric power ang pinakamahusay at maaasahang pinagkukunan ng kuryente sa ganitong lupain. Ang hydroelectric power ay gumagamit ng umaagos na tubig at turbina para gawing mechanical energy ang kinetic energy. Ang mechanical energy ng turbina ay ginagawang electrical energy ng generator. Pero walang mga natural na ilog para punuin ang dam sa lugar. Kaya naman, lumipat sila sa isang makabagong solusyon na tinatawag na pumped storage. Bagamat matagal nang umiiral ang hydroelectric, mula pa noong 1850, hindi nagamit ang pumped storage hanggang 1907 at 1907 sa Switzerland. Simple at epektibo ang konsepto. Ang tubig ay inaakyat mula sa mas mababang imbakan patungo sa mas mataas tuwing off-peak hours kapag mababa ang demand at mas mura para magamit kapag mataas ang demand. Ang tubig na ito ay pinapalabas pababa sa mga turbina upang makalikha ng kuryente na nagbibigay ng mabilis at malakas na dagdag enerhiya sa grid. Noong 1930, na-develop ang teknolohiya para gamitin ang parehong turbina sa pag-akyat ng tubig sa imbakan at paglikha ng kuryente. Matapos ang pagsusuri sa ilang lugar, pinili ng Union Electric ang Bundok Prophet sa Timog Silangang Missouri. Ang mabato at mataas na lupain ng Bundok Prophet ay nagbibigay ng matarik na natural na bagsak na perpekto para sa paglikha ng enerhiya gamit ang tubig at grabidad. Noong 1960 sinimulan ang pagtatayo ng Tomsock Bomb Storage Plant. Ang mas mababang imbakan ay itinayo sa silangang sangay ng Black River at ang itaas na imbakan ay nasa tuktok ng Bundok Prophet, mga 200 at 44 na metro ang taas mula sa mas mababang imbakan. Ang itaas na imbakan ay dinisenyo upang maglaman ng humigit kumulang 56 milyong kubiko na metro ng tubig na nagbibigay daan dito na makalikha ng napakalaking dami ng kuryente kapag pinakawalan. Dahil sa matarik at mabatong lupa, pinili ng mga inhinyero ang rockfill embankment kaysa magdala ng konkreto. Ang dam ay ginawa sa pagtatambak ng maluluwag na bato para maging matatag ang dalisdis. Malalaking bato ang inilalagay sa pundasyon at pinapatong-patong para mabuo ang hugis ng dalisdis ng embankment na nagpapantay sa distribusyon ng presyo ng tubig. Pagkatapos, tinatakpan ang embankment ng konkretong panakip sa bahagi ng reservoir na tinatawag na facing upang makatulong na maiwasan ang tagas. Ito ang harang na pumipigil sa paglabas ng tubig at nagpoprotekta sa loob ng mga bato laban sa pagguho. May kahinaan ang pamamaraang ito. Madaling lumubog o magsettle ang mga rockfill dam dahil gumagalaw at naiipit ang mga bato habang tumatagal. May mga mababang bahagi sa ibabaw ng estruktura. Ang mga bahaging ito o mabababang punto ay mahihinang parte ng estruktura. Upang matugunan ito, isang 3 metrong konkretong parapet wall ang idinagdag sa ibabaw ng embankment bilang proteksyon o harang sa gilid ng estruktura. Ang pader na ito ang nagsisilbing huling harang upang mapigilan ang pagtilamsik o pagtaas ng tubig sa loob ng imbakan. Ang parapet wall ay dapat bantayan at panatilihin dahil, tulad ng rockfill, madali rin itong lumubog o bumaba ang antas. Ang hindi pantay na paglubog ay maaaring magdulot ng bahagyang mga lubak at lambak sa kahabaan ng pader. Noong 1963 gumagana na ang Tomsock Pump Storage Plant. Ang dam ay may kakayahang makagawa ng 350 megawatts ng kuryente. Kaya ito ang naging pinakamalaking pumped storage facility noong panahon nito. Pagsapit ng unang bahagi ng 2000s, ang Union Electric, na ngayon ay kilala bilang Amarin Union Electric, ay humaharap sa tumataas na demand para sa kuryente at kailangang dagdagan ang operational capacity ng Tomsock. Nang magbukas ang planta, ito ay operasyonal lamang ng humigit kumulang 100 araw sa isang taon, karamihan tuwing taglamig. Kalaunan, tumaas ito sa halos 300 araw sa isang taon, pagsapit ng unang bahagi ng 2000 Ang Tomsock Pump Storage ay gumagana na ngayon ng halos triple sa dating kapasidad.
Dahil sa deregulasyon ng enerhiya, malayang nakakapagbenta ang Amarin Union Electric ng kuryente at kumikita sa halos buong taong pagpapatakbo ng Tomsok. Naglalagay ng patuloy na presyon sa bawat bahagi ng estruktura. Ang araw-araw na siklo ay nagdudulot ng stress sa upper reservoir tulad ng paulit-ulit na pagbaluktot ng paperclip. Noong 2004 naglagay ang Amarin Union Electric ng geomembrane liner sa loob ng reservoir para mapabuti ang kahusayan at mabawasan ang tagas. Ang high-density polyethylene liner ay manipis at waterproof na takip sa sahig at gilid ng reservoir. Ang high polyethylene ay matibay, nababaluktot at lumalaban sa kemikal at kalawang. Karaniwan itong ginagamit sa mga geomembrane liner. Binabawasan ng liner ang tagas ng tubig sa maliliit na bitak kapag hindi pantay ang pag-upo ng rockfill construction. Ang high-density polyethylene geomembrane ay ginawa upang pahusayin ang water barrier sa pagitan ng imbakan ng tubig at rockfill embankment. Pinipigilan ng liner ang pagtagas ng tubig sa butas-butas na rockfill sa ibaba kaya hindi unti-unting nababawasan ang tubig. Pinipigilan ng liner ang tagas kaya mas matagal na napapanatili ang mataas na antas ng tubig sa imbakan, kaya mas marami ang nagagamit para sa paggawa ng kuryente. Ikinakalat ng mga manggagawa ang malalaking piraso ng geomembrane at hinihinang ang mga ito upang matakpan ang ibabaw ng imbakan ng tubig. Ang mga piraso ay iniangkla sa itaas, sa kahabaan ng parapet wall at sa paligid ng base ng imbakan ng tubig upang hindi ito gumalaw. Dahil sa liner, nabawasan ang tagas kaya mas maraming tubig ang nananatili at mas napupuno ang dam. Habang lumalapit sa parapet wall, may ilang mga kakulangan. Ang liner ay nagdadagdag ng dagdag na bigat at mga stress point sa mga embankment. Nagdadala ito ng bagong panganib dahil ang embankment, parapet wall at pagmamanman ng dam systems ay nasa mas mataas na presyon, lalo na't ang tubig ay mas malapit sa tuktok ng estruktura. Dahil sa panganib ng pagkapuwersa sa tumatandang estruktura, mahalagang gumana ng maayos ang mga sistema ng pagmamanman at pagsasara ng reservoir kahit mataas ang tubig. Maliit na pagkakamali sa sensor readings ay pwedeng magdulot ng delikadong pagtaas ng tubig malapit sa parapet wall, lalo na kung may mga mababang bahagi dulot ng hindi pantay na pag-upo ng lupa sa pagdaan ng panahon. Pero ang pag-iimbak ng tubig na direkta laban sa parapet wall ay hindi karaniwan sa mga operasyon ng dam dahil ito ay nagdudulot ng hindi pangkaraniwang mataas na panganib ng pag-apaw o pagdaloy ng tubig sa ibabaw ng pader. Kung pumalya ang mga sensor, karamihan sa mga dam ay dinisenyo na may mga konkretong spillway upang ligtas na idaan ang anumang sobrang tubig sa isang itinakdang daan at palabasin ang labis na tubig mula sa reservoir. Ang spillway ay pumipigil sa pag-apaw ng tubig sa dam, ngunit walang spillway ang Tomsok para mapanatiling ligtas ang reservoir. Ang planta ay umaasa sa dalawang pangunahing uri ng water level sensors, pressure transducers at Warwick conductivity probes. Ang pressure transducers ay pangunahing sensors sa gilid ng reservoir na sumusukat ng presyon ng tubig sa mga tiyak na punto at ginagawang water level readings ito. Ginagamit ng control system ng planta ang mga readings na ito para mapanatiling tumatakbo ang mga pump sa loob ng ligtas na hangganan. Kung ipinapakita ng presyon na masyadong mataas ang antas ng tubig, automatikong pinapatay ng sistema ang pump para pigilan ang pagdagdag pa ng tubig mula sa mas mababang reservoir papunta sa itaas na reservoir. Sa regular na maintenance check, napansin ng mga inhinyero na may natanggal na pressure transducer. Ang sira na sensor ay nagre-resulta sa maling sukat ng antas ng tubig sa reservoir. Kadalasan ay mas mababa pa ng hanggang 13 metro kaysa sa totoong sukat. Dahil sa maling sukat, patuloy na pinupuno ng mga pump ang reservoir kahit na umabot na ito sa parapet wall. Bilang isang backup na sistema, ang Warwick conductivity probe ay nilalagay sa ilalim ng tuktok ng parapet wall para matukoy ang tubig. Sa pagsukat ng electrical conductivity, natutukoy ng probe kung ang tubig ay 0.6 na metro na lang mula sa tuktok ng pader at nagpapadala ito ng signal para patayin ang pump. May 1 minutong delay mula nang ma-detect ng probe ang tubig bago ito mag-activate. Tinitiyak ng pagkaantala na hindi hihinto ang pump dahil sa talsik ng tubig. Pero sa ilang bahagi kung saan lumubog ang pader at naging hindi pantay, ang mga sensor ay wala pang kalahating metro mula sa tuktok ng pader. Dahil sa delay at lokasyon ng mga probe, posibleng hindi nila matukoy ang pinakamataas na tubig sa mababang lugar at patuloy itong tumaas.
Lagpas na sa oras na dapat pinatay na ng sistema ang mga bomba. Noong Setyembre 25, 2005 dumating ang malalakas na hangin ng Bagyong Rita at tumalsik pansamantala ang tubig sa ibabaw ng parapet wall. Napansin ng mga operator ng Amarin Union Electric ang panganib at bahagyang binawasan ang pinakamataas na pinapayagang antas ng tubig na pansamantalang nagpapatigil sa mga bomba. Makalipas ang 2 araw, mas maraming tubig ang tumalsik sa parapet wall. Hindi maintindihan ng mga inhinyero at operator ng Amarin Union Electric kung bakit. Binabaan nila ang taas ng tubig pero pinapayagan pa rin ng sensors na lumapit ito sa delikadong taas sa pader. Nagpadala ang operator ng memo sa punong tanggapan, nagbabala na ang paulit-ulit na pag-apaw ay maaaring magdulot ng pagguho ng pilapil at malawakang sakuna sa mga tirahang lugar. Pero sa halip na agad-agad ayusin, ipinagpaliban ni Amarin Union Electric ang malawakang pagkukumpuni ng mga 6 na buwan hanggang tagsibol kung kailan nakatakda na ang regular na maintenance. Habang maintenance, ikakalibrate ang water level sensors at susuriin ang tibay ng pilapil at parapet wall saka palalakasin ang mga parte na may hindi pantay o mababa. Kailangan lang nilang makatawid sa taglamig kung kailan mas mataas ang konsumo ng enerhiya para sa pagpainit ng bahay. Noong gabi ng Disyembre 13, 2005, ang planta ng Tomsoc ay tumatakbo gaya ng dati. Nagpapakarga ng tubig mula sa mas mababang imbakan papunta sa mas mataas na imbakan bilang paghahanda para sa rurok ng kuryente kinabukasan ng umaga. Pangangailangan sa enerhiya. Isa sa 2 pangunahing control system ay nagkamaling na program upang balewalain ang mga pagbabasa mula sa backup na Warwick conductivity probes sa parapet wall na nakakabit sa isa sa mga pump. Ang pagkukulang sa programming na ito ay nangangahulugan na kahit tumaas na ng mapanganib ang antas ng tubig, patuloy pa ring gumagana ang isa sa mga pump kahit lumampas na sa ligtas na limitasyon ang antas ng reservoir. Habang papalapit na ang tubig sa tuktok ng parapet wall, ang mga pangunahing pressure transducer ay nag-uulat ng antas ng tubig na mas mababa kaysa sa totoong antas. Iniisip ng mga inhinyero na 13 metro mas mababa ang antas ng tubig kaysa sa totoong antas. At sa kabilang banda, ang totoong antas ng tubig ay lampas na sa 0.6 metrong safety line. Mula sa itaas ng pader, ang automatikong kill switch para ihinto ang mga pump ay na-deactivate at wala ring spillway para idaan ang sobrang tubig. Noong 05:15 ng Disyembre, 14 umapaw ang tubig sa parapet wall. Isang pump lang ang gumagana, kaya bumuhos ang tubig sa pader at nagdulot ng pagguho ng rockfill embankment. Sa scouring, tinatamaan ng pagguguho ang mahihinang bahagi ng parapet wall kung saan may lubak na sa embankment dahil sa pag-upo ng lupa. Mabilis bumabawasan ng umaagos na tubig ang rockfill. May bumabagsak na bahagi ng parapet wall dahil sa kawalan ng suporta. Sa loob lang ng 6 na minuto, nagkaroon ng ganap na pagguguho at ang buong dami ng tubig sa itaas na reservoir ay bumagsak pababa sa 200 at 44 metrong taas. Ang pagguho ng Tomsoc Dam ay nagdulot ng malakas na agos pababa ng Prophet Mountain, binago ang tahimik na tanawin at nagdulot ng pagkawasak. Halos 5 milyong kubiko metro ng tubig ang dumadaloy sa 4,000 at 250 kubiko metro bawat segundo, kaya matindi ang ragasa ng baha. Ang bugso ay kasing lakas ng daloy ng malaking ilog, ngunit dahil sa makitid at matarik na pagbaba, lalo pa itong lumalakas. Ang rumaragasang tubig ay nag-aalis ng mga patong ng lupa na nagdudulot ng mga hukay o butas sa lupa. Malalalim na hukay ang nahuhukay sa gilid ng bundok, kung saan ang tubig ay bumabaon at iniiwan ang hubad na batong pundasyon. Ang lakas ng tubig ay nagbubunot ng mga puno, bato at lupa. Ang mga debris ay bumibilis ang agos pababa at lalo pang pinapalakas ang mapanirang puwersa ng baha sa Johnson's Shut-in State Park. Ang baha ay nagiiwan ng malalalim na uka, ginagawang hubad at mabato ang dating masukal na lugar at inilalantad ang sinaunang granit na daan-daang taon nang nakabaon sa lupa. Sa tirahan ng supervisor sa parke, agad at napakalala ng naging epekto. Inangat ng baha ang bahay at tinangay ng agos ng halos 400 metro sa ilog. Pati mga sasakyan ay inihagis at napuno ng putik. Tinangay ng baha ang pamilya ng supervisor. Nasugatan sila at naipit sa gitna ng mga guho, pero nakaligtas sila.
Habang humuhupa ang baha mula bundok ng propeta, umabot ito sa Highway N, mahalagang kalsada sa lugar. Ang biglaang pagdagsa ng tubig ay nilubog ang ilang bahagi ng highway, kaya't naging parang ilog ang ilang parte nito. Ang mga kotse at truck ay nagkalat at bahagyang natabunan ng rumaragasang tubig at mga debris. Hindi kinaya at nabarahan ang mga culvert at drainage system sa gilid ng highway. Ang lakas ng tubig ay yumuko sa mga guardrail at nagpalubog ng ilang bahagi ng kalsada sa Johnson's Shut-ins Park. Malaki ang naging epekto ng baha sa mga daluyan ng tubig sa parke. Naipon ang latak at malalaking debris sa tabi ng Black River, nagdulot ng pagbabara at paglihis ng tubig sa bagong daanan. Ang paglipat ng daluyan ay binabago ang landas ng ilog, nag-iiwan ng bagong lawa, daluyan at latak sa parke. Sa madaling salita, binabago ng baha ang hydrology ng parke, lumilikha ng mga bagong daluyan ng tubig, binabara ang iba, at ginagawang maputik at puno ng debris ang dating malinaw na ilog. Dumating ang mga search and rescue response team habang kumakalat ang balita tungkol sa sakuna. Prioridad nila ang maghanap at tumulong sa mga nasa landas ng baha, lalo na sa mga lugar sa ibaba ng agos na may panganib ng tubig baha. Naglabas ang pambansang serbisyo ng panahon ng babala sa biglaang pagbaha para alertuhin ang mga residente at bigyan sila ng oras na makalikas. Kahit may pinsala, ang pambansang liwasan ang pinakanapinsala. Walang malalaking bayan sa mismong daraanan ng baha at walang buhay na nawala. Ang anak ng superintendent ang pinakagrabe ang tinamo. Nagka-hypothermia siya at napaso pa ng heat pack na ginamit ng responders para itaas ang temperatura niya. Nagmobilisa ang mga lokal na autoridad para suriin ang pinsala sa kahabaan ng Highway N kung saan may ilang sasakyan na na-stranded. Sinusuri ng mga environmental team mula sa Missouri Department of Natural Resources ang pinsalang ekolohikal sa Johnson's Shut-ins at sa mga kalapit na lugar. Nakatuon sila sa pagsusuri ng mga riparian zone na mahalaga para sa pagpapatatag ng mga pampang ng ilog at pagbibigay ng tirahan sa mga lokal na hayop. Sa mga buwan matapos ang sakuna, naglunsad ang Federal Energy Regulatory Commission na nangangasiwa sa paglilipat ng kuryente, natural gas at langis sa pagitan ng mga estado ng masusing investigasyon upang matukoy kung ano talaga ang naging problema. Inirekomenda nila na ang mga dam na may mataas na panganib sa hinaharap ay maglagay ng dagdag na spillway at dagdag na monitoring system. Iniutos nila ang regular na calibration at maintenance ng sensors, pati na ang mga regulasyon para sa mga probe na naka-integrate sa automatic shutdown systems. Pinangunahan ng kagawaran ng likas na yaman ng Missouri ang pagsasaayos ng Johnson's Shut-in State Park at kalapit na lugar. Nakatuon sa pagsasaayos ng mga nasirang riparian zone sa kahabaan ng Black River na nawalan ng mga halaman at lupa. Bagamat muling binuksan sa publiko ang Johnson's Shut-ins makalipas ang ilang taon, may ilang bahagi pa rin na nanatiling may bakas ng trahedya. Pinagmulta si Amaran Union Electric ng 15 milyon para sa paglabag. Sa kalaunan, nagbayad sila ng mahigit 200 milyon para sa mga claim sa mga sumunod na taon. Noong Abril 2010, muling nagbukas para sa negosyo ang Tomsock Hydroelectric Pump Reservoir.